bida, si Noor, ay masigasig na naghahanda ng gamot para sa kanyang may sakit na ina. Kinain niya ang gamot at nagpahayag ng pasasalamat sa kanyang walang sawang pag-aalaga, at sinabihan ni Noor siya ng kanyang balak na pakainin ang mga tupa. Hiniling ng kanyang ina na ay pangako niya na hindi siya lalabas sa hadlang, at siya ay solemneng sumasang-ayon. Binanggit niya ang kanyang plano na magdala ng mga prutas at karneng kuneho upang gumawa ng sabaw. Ngunit nagsimula ang kanyang ina na umubo. Nag-aalala, inaalok ni Noor na ipakuluan ang tubig para sa kanya, ngunit pinigilan siya, at malumanay na pinunasan ng dumi sa mukha ng kanyang masipag na anak. Sa mabigat na puso, humihingi siya ng paumanhin dahil hindi siya makapagbigay ng higit pa, na inaamin na nararapat niyang piliin ang kanyang sariling landas. Nang dumating ang gabi, ang eksena ay lumilipat kay Noor na naghahanda ng sabaw gamit ang karneng kuneho at mga prutas na kanyang nakalap. Nang matapos ito, dinala niya ito sa kanyang ina, na sinusubukang paggising, ngunit wala siyang tugon. Labis na nalulungkot si Noor na natuklasan na siya ay pumanaw na. Itinayo niya ang isang libingan para sa kanyang ina sa tabi ng kanyang ama at nagdadalamhati ng tahimik. Pagkatapos ng trahedyang ito, lubos na nagpunyagi si Noor sa rutinadong paghahanap ng pagkain, pag-aalaga sa kanyang mga baka, pag-aayos ng kanyang tahanan, at pagbabasa ng mga libro. Ang bawat araw ay nagkakahawig sa susunod. Puno ng mga solong gawain na nagpapaabot sa kanya ng malungkot na pag-iisa sa kakulangan ng trabaho. Isang araw, natagpuan ni Noor ang isang lumang aklat sa kanyang bahay. Habang binabasa niya ito, naalala niya na ito ang parehong aklat na binabasa ng kanyang ama sa kanya noong siya ay bata pa. Ikinuwento ng kanyang ama ang mga kwento tungkol sa mga adventurer na nagpapasok sa kanya ng kasiyahan sa kanilang mga banal na gawa. Ikinuwento niya ang mga kwento ng mga adventurer na nagtataas ng mga sumpa na naghahanto-hunt sa mga kagubatan. Nagmamaster ng mahika upang maging makapangyarihang mga salamangkero na nagkakaisa upang talunin ang mga napakalaking monster at maging ang pagkuha ng isang panacuring elixir mula sa espiritu ng hari. Ano man ang mga krisis na kanilang kinakaharap, ang mga adventurer na ito ay palaging nagsisikap na protektahan ang mga mahihina, pangalagaan ang kanilang mga kasamahan, at talunin ang kasamaan. Ang batang si Noor ay nahumaling at walang humpay na hinihiling sa kanyang ama ng higit pang mga kwento. Sa kasalukuyan, naalala ni Noor ang mga salita ng kanyang ina na ipinapayo sa kanya na pumili ng kanyang sariling landas sa buhay, at iniisip niya ang maging isang adventurer. Kinabukasan, inihanda niya ang sapat na pagkain para sa kanyang mga baka at nagpaalam sa mga libingan ng kanyang mga magulang. Ipinahayag niya na siya ay magsisimula ng kanyang unang paglalakbay patungo sa syudad upang harapin ang buhay bilang isang adventurer. May halong pagkatakot at pagtitiyaga, sinagupan niya ang hadlang na nakapalibot sa kanyang tahanan. Matapos ang ilang araw ng paglalakbay mag-isa, umabot siya sa syudad. Pagdating niya, lumapit siya sa mga bantay sa gate upang magtanong ng direksyon patungo sa guild, at sila ay mabait na ituro ang tamang direksyon. Sa loob ng syudad, si Noor ay parang isang simpleng taga-probinsya, malawak ang mga mata sa kakaibang mga tanawin, at lahat ay nakakapukaw sa kanya. Pagkatapos, pumunta siya sa Adventurers Guild, kung saan ang guildmaster ay unang sinubukang palayasin siya, na sinasabi na ito ay hindi lugar para sa mga bata. Ipinagpilitan ni Noor na ang gatekeeper ang nagpunta sa kanya dito kung gusto niyang maging isang adventurer. Ang guildmaster ay sumagot sa pag-iingat sa kanya laban sa ganitong reckless na desisyon na iminumungkahi na ang kanyang mga magulang ay mag-aalala. Malungkot na ipinaalam ni Noor na pareho nang namatay ang kanyang mga magulang. Kapag tinanong ang kanyang pangalan, ipinresenta niya ang kanyang sarili. Ang guildmaster ay nagpayo na kung gusto ni Noor maging isang adventurer, dapat siyang magsimula sa pag-aaral sa training school. Kahit na baka mahirapan siyang makasabay dahil wala pa silang ganitong kabataan na kandidato. Tinanong ni Noor ang tungkol sa training school at ipinapaliwanag ng guildmaster na ang lahat ng nais maging miyembro ng Royal Capital's Adventurers Guild ay dapat pumili ng training school. Doon, pipiliin ni Noor ang kanyang adventurer class at tatanggap ng pagsasanay upang makakuha ng mga mahalagang kasanayan na kailangan upang maging isang adventurer. Bilang isang simpleng batang taga-probinsya, wala si Noor alam tungkol sa mga kasanayang ito, kaya ipinapaliwanag ng guildmaster na ibig sabihin niya ay mga teknika sa pagtatagisan, panggagamot, at iba pang kakayahan. Ito ay nakapukaw sa aspirasyon ni Noor, at lumipat ang eksena kay Noor sa isang paaralan ng mga swordsman. Iniisip niya ang sarili na maging isang bayani na kayang patayin ng isang dragon na kasing laki ng isang bundok sa isang bagsak. Masigasig na nag-ensayo si Noor sa pagtatagisan, nakatingin ng masama habang ang kanyang mga kapwa mag-aaral ay nagsisimulang magpakita ng kanilang mga kakayahan sa pagtatagisan.
Lumipas ang ilang buwan, at habang nakapagtamo na ng ilang kakayahan sa pagtatagisan ng lahat ng iba, si Noor ay hindi gaanong umunlad. Patuloy siyang nag-ensayo, ngunit sinabihan siya ng kanyang guro na tumigil. Nais ni Noor na ipagpatuloy, ngunit ipinagutos ng guro na sayang lang ang oras, na tinawag siyang walang talento. Sinabi niya na ang natutunan lamang ni Noor ay ang pagsagip sa lahat ng panahon na nandoon siya, at iminungkahi na baka mas mainam para kay Noor na siyasatin ng iba pang mga landas. Dahil maaaring ang iba pang mga paaralan ng pagsasanay ay makatuklasan ang kanyang potensyal. Nagrehistro siya sa paaralan ng mga mandirigma, naiisip ang kabayanihan ng pagtayo sa unahan at pagtatanggol sa kanyang mga kasama. Kahit na dumaan siya sa masidhing pagsasanay, wala siyang makabuluhang pagunlad. Pagkalipas ng ilang buwan, inabisuhan siya ng kanyang guro na mag-quit, na nagsasabi na ang naabot niya lamang ay ang pagpapalakas ng kanyang pisikal na lakas. Ipinaalam ng guro na ang pagpapatuloy sa landas na ito ay maaaring magresulta lamang sa pinsala. Hindi napigilan si Noor, at pumunta siya sa paaralan ng mga mangangaso, ngunit hindi rin siya nagtagumpay doon. Ipinaalam sa kanya ng kanyang guro na siya ay kulang sa kakayahan sa paghawak ng mga delikadong kagamitan tulad ng mga pana. Pagkatapos, sinubukan niya ang paaralan ng mga manggagamot, ngunit matapos ang masidhing pagsasanay, ang tanging nagawa niya lamang ay ang isang malakas na apoy na kaya lamang magpailaw ng isang kandila. Sinubukan niya rin ang paaralan ng mga magnanakaw. Ngunit kahit na may malaking pagsisikap, nahirapan siya sa pagkales ng mga bitag, pagbukas ng mga kandado, at pagtuklas ng mga presensya na humantong sa isa pang pag-alis. Huling sinubukan niya ang paaralan ng mga manggagamot, ngunit hindi rin gumanda ang kanyang kapalaran. Pagkalipas ng ilang buwan ng pagsasanay, naabot niya lamang ang pag-aaral ng Low Hill na hindi sapat para gamutin ang higit pa sa maliliit na galis. Bumalik siya sa guild, nalulungkot, at ang guildmaster ay nagulat na malaman na si Noor ay hindi nakapagtamo ng anumang kasanayan kahit na ilang buwan na ang nakakalipas. Sinabi ng guildmaster sa kanya nang direkta na siya ay walang kakayahan upang maging isang adventurer, na humantong kay Noor na umalis sa syudad ng may kalungkutan. Bumalik siya sa kanyang tahanan, at ibinahagi niya sa mga libingan ng kanyang mga magulang na siya ay walang talento para sa pag-a-adventure, ngunit ipinapangako niya na hindi siya susuko. Determinado, nagpasya siya na magsikap ng higit kaysa sa sinuman at gumawa siya ng isang kahoy na espada. Naalala niya ang mga salita ng kanyang guro sa espada na ang kanyang isang kasanayan ay maaaring umunlad kung patuloy niyang huhuberin ito. Kaya nakatuon si Noor sa pagsasanay ng kanyang parry skill. Inilaan niya ang sarili sa pagpapahusay ng natatanging kakayahang ito, na nag-ensayo ng walang tigil araw at gabi. Lumipas ang isang taon, at napaunlad ni Noor ang kanyang kasanayan sa parry hanggang sa kaya niya ng ay parada ang 10 ng mga espada ng sabay-sabay. Kahit na hindi niya nakuha ang anumang bagong kasanayan, nakakaramdam siya na may progreso siya. Lumipas ang 3 taon pa, at ang kasanayan ni Noor sa parry ay umabot sa antas na kaya niya ng ay parada ang 100 ng mga espada ng sabay-sabay. Ngunit hindi pa rin siya nakakakuha ng anumang bagong kakayahan. Sa kabila nito, hindi na bago ang kanyang determinasyon, at patuloy siya sa walang humpay na pagsasanay. Sobrang matindi ang kanyang dedikasyon hanggang sa siya pa nga ay nagputol ng kanyang kahoy na espada, at ginagamit ang kanyang kasanayan sa Low Hill upang gumaling ang kanyang mga sugat. Pagkalipas ng 10 taon pa, kayang ni Noor ay parada ang 1,000 ng mga espada ng sabay-sabay. Habang nagmumuni-muni siya sa kanyang paglalakbay, na-realize niya na hindi niya nalagpasan ng anumang araw ng pagsasanay sa nakalipas na 14 na taon, ngunit hindi pa rin siya nakakakuha ng anumang bagong kasanayan. Kinabukasan, nagpasya si Noor na bumalik sa syudad, at lumipat ang eksena sa kanya sa Adventurers Guild. Sinuri ng staff member ang kanyang mga kakayahan, at nabanggit niya na mayroon siyang parry, physical enhancement, stone throw, feather step, tiny flame, at low heel. Tinanong niya kung talagang gustong magparehistro ni Noor sa mga simpleng kasanayang ito. At inilahad ang sistema ng training school na maaaring mapabuti ang kanyang kakayahan. Ngunit ipinapaliwanag ni Noor na nagsanay na siya sa lahat ng mga ito. Naguluhan ang staff member sa kanyang tugon. Na-realize ni Noor na hindi siya maaaring maging miyembro ng guild, kaya naisip niya kung mayroon bang paraan para siya maging miyembro. Sa ganitong sandali, dumating ang guildmaster at nahirapan siyang makilala ang matandang si Noor, ngunit nakita niya ito pagkatapos ng malapit na pagtingin. Inilahad ni Noor ang kanyang mga taon ng walang humpay na pagsasanay, at nagulat ang guildmaster na ang tanging nakamit lamang niya ay ang kaunting pagpapahusay sa kanyang kasanayan sa parry. Ang guildmaster ay pagkatapos ay ipaliwanag ang sistema ng ranggo para sa mga adventurer na naglalaro mula sa S hanggang E, kung saan ang E ay ang pinakamahina. Upang magparehistro bilang isang E-rank na adventurer,
Kailangan mong magkaroon ng kahit isang kapaki-pakinabang na kasanayan, ngunit si Noor ay wala kahit isa.